Magkano ang laman ng wallet mo ngayon? 500? 1,000? At iniisip mo paano mo ito papaluguin? Gusto mo bang magsimula ng sarili mong negosyo pero limitado ang iyong puhunan? Pwedeng magsimula sa 500 pesos or 1,000 ang mga negosyo sa video na ito. Narito ang ilang mga negosyo na pwede mong simulan sa maliit na puhunan. Number 1. Calamares. Alam niyo ba yung famous calamares sa Santa Ana, Manila? Bago pa sila magbukas ng tindahan at nagpapainit ng mantika, napakahaba na ng pila ng customers nila. At sila din ay nagsimula lang sa maliit na kapital na pinangutang pa nila noon. Ngayon, maganda na ang pwesto nila at meron na silang mga properties na naipundar. Totoong ang calamares ay patok na negosyo dahil ang calamares ay pwedeng papakin, pwedeng pulutan, pwedeng ulam at kung ano-ano pa. Ang calamares street food ay laging pinipilahan ng mga customer dahil aside sa masarap na, mura pa. Simple lang din ang paraan ng pagluluto nito at maliban dyan, pwede kang magsimula ng negosyo na to sa halagang 1,000 pesos. Patok ang negosyo na ito before lunch hanggang gabi dahil ginagawa tong merienda, dinner at pulutan ng mga tao. Kaya simulan mo ng aralin paano mo pwedeng simulan ang business na to. Kung interesado ka magtayo ng calamares business sa lugar nyo, type "pusit" in the comment section. Number 2. Flavored French fries a la potato corner. Sobrang patok ang potato corner, mapamatanda man o bata. Huwag ka na mag-isip pa ng bago or iba pang business model dahil kitang-kita naman na sikat at talagang kita ang potato corner business. Dahil alam mo na successful ang negosyo na ito, gagayahin mo na lang ang business model nila. Napakaganda ng business na ito, lalo na kung ang lugar mo ay maraming tao at mataas ang demand sa produkto mong flavored French fries a la potato corner. Simple lang ang mga ingredients at materials, kagaya ng deep fryer at powder flavoring na available naman sa Shopee at Lazada. Pag-aralan mo din maigi kung paano ang tamang paraan ng pagluluto ng French fries kagaya ng sa potato corner para maging consistent ka sa pagluto nito at ma-maintain mo ang kalidad at lasa. Number 3. Lumpiang toge. Alam mo ba yung naglalako noon ng lumpiang toge? Aba, kumikita ang negosyo niya ng 4,000 pesos kada araw. 'Di ba? Ang laki. Dahil napakamura ng toge sa palengke, makakabili ka sa halagang 50 pesos at marami ka nang pwedeng magawa. Pwede mong simulan ang negosyo na to sa napakaliit na halaga. Napakasimple lang ng ingredients at abot kaya, kagaya ng kamote, sayote, carrots, kikiam at iba pa. Kung ikaw ay baguhan pa sa negosyo, pwede mo tong simulan dahil napakasimple lang at hindi komplikado. Kung ang lugar mo ay malapit sa eskwelahan, sa mga opisina, simbahan, palengke, ay tiyak kita sa lumpia business. Pwede mo pang samahan ng homemade mong suka sa bote na pwede mo din ibenta sa halagang 50 pesos. Mahigit sa doble ang kitaan dito at dahil mura lang ang ingredients, kayang-kayang magsimula ka sa halagang 500 pesos. At pag naubos mo yan, mahigit pa sa puhunan mo ang kita mo. Kaya kung interesado ka sa negosyong ito, type lumpia in the comment section. Number 4. Chicken a la Mang Inasal. Sigurado ikaw ay naging customer ng Mang Inasal. At alam mo na laging punuan ang kainan na to dahil masarap na ay abot kaya pa sa bulsa. Plus, may only rice ka pa, libreng sabaw at chicken oil. Naisip mo ba na gayahin ang business model nila para ikaw din ay kumita? Pwede kang magsimula na magbenta ng sarili mong inihaw na chicken a la Mang Inasal with rice and chicken oil. Hindi mo kailangan magsimula sa malaking halaga na puhunan dahil panigurado, karamihan sa kailangan mo para simulan ang negosyo na ito ay nasa bahay mo na. Mag-research ka ng ingredients at proseso ng marinade at pag-ihaw ng manok. Siguraduhin mo na masarap at kalidad para balik-balikan ka ng mga customers mo.
Sa 2 kilong manok, may 10 manok ka na pwede mong ihawin at inegosyo. Kayang-kayang kumita ng halos 1,000 pesos sa isang araw ang negosyo na ito. Sa maliit na puhunan, siguradong patok ang business idea na inihaw na manok alamang inasal. Number 5. Chicken skin business. Nabalitaan nyo na ba yung mag-asawang nagsimula sa chicken skin na negosyo at nag-resign na sa trabaho dahil mas malaki pa ang kinikita ng negosyo nilang to kaysa sa sweldo nila sa opisina? Yes po, posible sa panimala mong 1,000 pesos sa chicken skin, kayang-kaya mong kumita dito ng 3,000 pesos kada araw. Pwedeng-pwede kang magsimula sa 2 kilo ng chicken skin. Huwag frozen yung bilhin mo kasi hindi magiging malutong ito pag niluto mo. Kilatisin mong maigi ang chicken skin ng supplier mo. Huwag kang kukuha ng cow skin, ito yung skin ng tandang dahil makunat ito. Maganda ang chicken skin ng Bounty Fresh. Itry mo na. Putol-putulin mo ang chicken skin sa bite size. Huwag masyadong malaki kasi pupulupot siya at hindi magiging maganda ang resulta. Pag-aralan mo na ang negosyong ito, baka ito na ang magbibigay sa'yo ng magandang kita at magpapayaman sa'yo at sa pamilya mo. Kung gusto mo tong business na ito, type lang po ang chicken skin in the comment section. Number 6. Halo-halo business. Nakilala niyo ba yung nurse sa Kamuning sa Quezon City na tumigil na sa pagni-nurse dahil sa halo-halo business niya? Napaka-unique ng halo-halo nila dahil maraming flavors at ang ginagamit nilang mga lahok ay fresh fruits. Meron din silang vegan halo-halo para dun sa mga vegan ang diet. Ang negosyo niya ay kumikita na ng 10,000 to 40,000 pesos kada araw dahil lumaki na ang negosyo niya at dinadayo na siya ng mga tao. Pero siya din ay nagsimula sa maliit, kaya kahit sino, basta determinado, pwedeng maging successful sa negosyo. Paparating na ang summer, for sure sa init na mararamdaman natin, in demand tong halo-halo. At kahit hindi naman summer, laging in demand ang halo-halo dahil mainit sa Pilipinas. Kaya panigurado, madami ang customers mo basta masarap. Ay tiyak, babalik-balikan ka nila at ire-refer pa sa mga kaibigan at kamag-anak. Lahat ng ingredients ng halo-halo ay very accessible naman sa palengke. Kayang-kaya mong simulan to kahit maglabas ka lang ng lamesa sa tapat ng bahay nyo. Maliit na puhunan pero kita ay sigurado. Kung gusto mo naman itong negosyo na to, type halo-halo in the comment section. Sa pagpupursige at tamang pagpaplano, maaari mong makamit ang iyong mga goal sa pagtatayo ng negosyo na pwedeng makatulong sa pagpapalago ng iyong yaman at financial freedom. That's it for today mga kaboss, mga kamama. I hope day by day natutulungan ko kayo to be more intentional with your money para in the future together we can all build generational wealth para sa pamilya natin. Good luck!